Hi mga saswang! Welcome back to my YouTube channel! So mga saswang, nakauwi na tayo ng bahay. So ayan, ilang days din tayong nagstay sa Manila. Again mga saswang, iniimbitahan namin kayo sa ating bagong branch na bagong open sa JK Samgyeopsal San Lazaro. So ayan, tabi lang tayo mismo ng SM San Lazaro. So yung merong footbridge, yung merong Caltex. So dun lang tayo mga saswang banda. So ayan, open yung mga saswang everyday, Monday to Sunday, 11 AM to 12 midnight. Kaya naman bisitahin nyo na yung mga saswang ang ating bagong branch dyan sa San Lazaro. And syempre, abangan nyo din ang ating pag-visit sa iba't ibang mga branches natin syempre dito sa Cavite. So ayan mga saswang, today is Monday. So have a blessed Monday everyone. So today is June 15, 12:56 PM na. And ayan mga saswang, na-miss namin itong aming bahay, na-miss namin itong kwarto, na-miss namin yung higaan namin, na-miss namin yung mga pamilya namin, and syempre yung aming mga babies. So ngayon is natutulog sila kasi katatapos lang actually bumuhos yung malakas na ulan. And ayan mga seso, ngayon is magbibigay tayo ng update sa tindahan ni Mama Vicky kung ano na nga bang kaganapan. Ayan, dahil hindi ko na na-vlog mga ses dahil parang vinlog ko siya sa Facebook pero hindi ko siya na-vlog sa YouTube. Pero kung gusto niyo mapanood, bisitahin niyo ng aking Facebook page and i-like at i-follow niyo na yung mga sis dahil dyan din tayo nagbibigay ng update sa mga kaganapan natin sa buhay. So, dyan lang ako nakapag-update mga sis. So, pinaano na nga namin mga sis, ang pinagawa na namin yung tindahan ni Mama Vicky. Ayan, dahil nga, syempre yung tindahan niya doon, yung pinapwesto namin siya dyan sa warehouse namin dito sa harapan, medyo maliit lang, medyo masikip siya. So, kaya we decided na ipaayos na siya, ipa-renovate para naman komportable si Mama Vicky sa pagtitinda, and at the same time para kapag may mga bibili, hindi na yung talagang todo pumapasok. Kasi yung ano niya ngayon, walang harang. So, bukas yung gate, tapos meron lang siyang counter doon, tapos papasok yung customer. So, isa din sa inaano kasi namin, concern namin once na tulog si Mama. Kasi minsan, nantok-antok talaga siya kapag magbabantay. Syempre, hindi naman natin masabi, baka makuwanan siya ng paninda. So, kaya, pinaayos namin yung kanyang tindahan. So, mamaya mag-update tayo, pero ngayon is mag-unboxing na muna tayo sa ating parcel na dumating. So, actually, marami akong parcel na dumating. Hindi ko alam kung nasaan na ilagay ni Mama Vicky. Kasi ito lang yung nasa baba or siguro nandun sa kanyang tindahan. So, bubuksan natin kung ano to kasi hindi ko alam kung anong parcel itong dumating. Okay. Yung alcohol. Wow. So, ito yung isa sa sikat sa TikTok na alcohol na hindi lang siya basta alcohol. Para siyang perfume. Yun, may kasama siyang perfume. So, tanggalin lang natin itong kanyang bubble wrap. Bubble wrap. Ayan. Tadaan! So, ito yung perfume alcohol. So, nilalagay ko ito sa aking yellow basket. So, meron siyang V-Scents Blush Bomb Inspired. Ay, ano yun? Kasi parang nung nakaraang bili ko, Jo Malone yung niya, inspired. So, ito hindi ko kung anong amoy niya. Pero titignan natin. Kasi, ang ganda ng mga seswang yung alcohol na meron ng pabango. Gusto mo yun? Para meron ka ng alcohol, meron ka ng pabango. Ay, ang bango. Blush bomb. Ang bango niya mga sis. So, pwede mo siyang gawing cologne na. O, diba? Yung igaganong-ganon mo. Kasi yung binili namin sa TikTok din, which is nasa showcase ko, din siya, parang Jo Malone inspired yung kanyang, amoy. So, ayun na mga seswang yung in-unbox natin. Kasi yung ibang parcel ko, hindi ko na makita. So, baka nandoon sa tindahan ni Mama Vicky. So, kaya tara na at pumunta sa tindahan ni Mama Vicky at magbigay ng update kung ano na nga bang kaganapan doon sa kanyang tindahan. Let's go! So, ayan mga saswangan, dito na tayo sa labas. And ayan, kung makikita nyo yung sa likod ko, ayan na yung backhoe. Binabackhoe na. Malinis na po yung doon sa dating pwesto ni Mama Vicky, yung mga nakahilera doong mga tindahan na
ay napaalis na po. So, nakakalungkot and nakakaawa yung mga napaalis pero wala naman tayo magagawa dahil di naman natin pagmamayari yung mismong space na yon. So, sila na bahala kung anong plano nila dyan. And ayan sa mga marami ding nagko-comment, ayan doon sa nagbenta ng pwesto kay Mama Vicky na alam naman niya siguro na i-demolish kaya ganun na ura-urada si Mama parang tinatakot na ibebenta. And syempre ito naman si Mama natatakot na mapaalis at maibenta sa iba kaya nagdali-dali din siya mag-ipon para maibili yun. Pero ay wala na nga tayong magagawa, nangyari na, mag-move forward na lang tayo and ipagpasa Diyos na lang natin lahat ng mga nangyayari dahil etong mga nangyayari is merong plano si God. So sabi nga everything happens for a reason and for a reason is everything happens. And umuulan ng mga seswang. So ayun, tara na at mag-update dito sa bagong pwesto ni Mama Vicky. So ayan, kung makikita nyo, ang bagong pwesto ni Mama Vicky. O diba, meron na siyang gate dito and naka-grills na rin siya. And merong mga screen and kung mapapansin nyo yung bubungan niya na-extend na po hanggang dito. Kasi nung hindi pa na-extend, talagang pumapasok yung ulan doon sa loob niya. And yung mga nakasabit dyan ay nababasa. So this time, ayan, nakapagpagawa na tayo ng additional or anong tawag dyan? Extend ng bubong para hindi na mabasa si Mama Vicky sa loob. And para naman mas makomportable na siyang magtinda dito sa kanyang bagong pwesto. And tignan yung mga sis na pataasan na din natin dito dahil kapag malakas yung ulan or bumabagyo, medyo nagbabaha kasi dito. So kaya ayan, hanggat hindi pa naman bumabaha, nagpalagay na agad tayo dito ng kahit isang hollow blocks lang para kapag may mga bagyo is hindi na papasok dito and at the same time hindi maanuhan si Mama Vicky mababaran ng baha. So ayan, meron siyang pag-gate dito. Wow, bubuksan yan siya syempre pag ganyan. And bago pala tayo pumasok, pakita ko yung solar ni Mama Vito. Ayan, meron siyang solar dito pero hindi nakabilad. Ay, meron pala yan sa taas. So, andito lang yung light niya pero yung solar nasa taas. So, ayan, tara, pasok dito. And kung mapapansin nyo din yung before and after nito, di ba parang ano lang yan siya, rehas-rehas na gano'n. So, this time, kapag sinarado mong ganyan, di ba, pwede niya pang lagyan ng display dito. And meron na ding lock dito. Wow, di ba, para kapag nagtitinda si Mama, minsan kasi nagdoko-doko na yan siya ganyan, natulog-tulog na, hindi niya napansin, nakatulog na siya, ay pasukin na siya talaga dito. Pero ngayon hindi na siya mapapasok kasi nga meron na siyang lock para kapag nakaramdam na siya ng antok, pwede niyang isara to. Ayan, para matulog siya hanggang bukas. Charot. So ayan, pasok tayo dito and ito is for the for the cloud. For the ML lang daw to siya kasi wala pa yan siya pinaglalagyan dyan. And hindi niya rin pwede harangan to kasi kapag may mga delivery kami, dito dadaan yung mga tao. And ayan, dito naglagay na din si Mama. And nagpalagay tayo dito ng parang partition niya, di ba? Para in case na may delivery dyan, pwede niyang isara to. Di ba? Yeah. Pwede, sige, mag-deliver kayo dyan. Bahala kayo. Ako, tinda lang ako dito. Ayan, di ba? May mga nakasabit na din ditong mga conditioner, mga paninda niya. And dito sa harap yung mga chichirya na tigminiso. So, plano pa nga namin, Seswang, magpalagay dito ng parang ganyan. Tapos para kapag may bibili, is igagano na lang. Tapos ipapasok na lang ganyan. Kasi ang ginagawa ni Mama, saan mo nilalagay, Bikya? Saan mo nilalabas yung mga bumibili? Sa labas siya, lumalabas siya mismo. So baka magpalagay na lang kami dito para hindi na siya lumabas doon. Dito niya na lang iaabot. Para yung mga customer is andun lang sa labas. 'Di ba? Ganun naman talaga, sa labas ang customer. And ayan, nandito yung ibang mga stante ni Mama, na mga tetanos. Ayan ang mga ano niya dito, sweet niya. 'Di ba? Para kitang-kita agad ito ng mga bibili. Para ayan, may mga biskwit kasi karamihan ng mga suki ni Mama is yung mga mga estudyante. And syempre, yung mga seasonings niya na nakasambit na. Tapos sa baba, yung Rexona, parang hindi naman tama. Dapat andito. Okay. For the meantime, hindi pa kasi talaga totally tapos ito. Pero, ayan, ipapalagyan natin to siya ng maraming mga ganyan-ganyan para marami siyang masabit dito. And, syempre, ang kanyang pangmalakasang istante. Ayan na yung mga shelves. Temporary pa lang daw to kasi hindi pa daw sila kumpleto. So, andito na yung magandang shelves. Di ba kung makikita nyo before, nung natutulog si Mama, nakaganon na lang siya. Kasi ang ganon lang yung space niya. Pero ngayon medyo lumawak na and ma-organize pa ito. Kasi hindi pa daw final kasi
Hindi pa siya kompleto. Pero ayun, tignan mo, kahit ang dami niyang ilagay dyan, hindi na siya nagagano, naglulundo kasi matibay na tong pinagawa namin. So medyo mahal nga lang siya, pero okay na yan kasi 'di ba, matibay. Hindi katulad nung unang pinagawa dito, naglagay siya ng maraming mga delata, ay nag-letter C na po siya, nakakatakot na. And ayan, may mga noodles siya dito, mga seasoning, eme-eme, di ba? Medyo maganda na siya tignan and hindi pa lang dumadating yung ibang mga organizer dito na inano ko sa TikTok kasi i-affiliate ko yun eh. So pag dating na siya sa akin, i-content ko yun, i-affiliate. So panoorin niyo yan sa YouTube ko, ay sa TikTok ko, tapos bumili kayo ha, tapos iayusin natin to. Kasi hindi pa yan siya nasasalansan ng maayos dahil wala pa yung ating organizer from TikTok affiliate. And syempre, ang cashier, ayan, nandito yung cashier. Wow. Yung kaha niya ay Nawala yung susi. nawala ang susi dahil Natapon niya ta. natapon daw. And tumatawa na siya. Pagawa kami ng susi. Pagawa na. Wala lang gumagawa dyan, doon pa yun. Nagpapagawa ba ng susi sa kaha? Mayroon. So, di tayo sure. Pero ayan, meron si mama ditong table. So, sinabi ko na tatanggalin niya to para table lang niya, walang nakaharang na ganyan. So, syempre, hindi pa nga dumadating yung ibang mga in-order natin from TikTok affiliate. So, dyan na muna niya nilalagay. And kung makikita nyo na hindi pa siya masyado organized, diba? Dahil kakatapos lang dito. Pero malayo na siya sa dating pwesto ni Mama Vicky, diba? Medyo maganda na. Hindi na siya mamroblema na malaglagan siya dito ng mga dilata sa ulo, mapakong, mabukulan. Buyag. Buyag. And ayan, may mga si Mama dito tuyok. So sa lahat ng mga kapitbahay namin dyan, and syempre, yung mga kalugar namin, ay dito na kayo bumili kay Mama Vicky. Ay, dahil magkakaroon din siya ng grand opening. Magkakaroon din siya ng ribbon cutting. Ay, tare, parang officially store na talaga siya, di ba? Sari-sari store. O, lalagyan natin ng Aling Vicky store. Tapos, Aling Vicky, nalaglag sa kanalang anak mo. Yan, galing. Wag yan. Forever. Ano dapat? Mama Vicky. Mama Vicky store dapat. And, syempre, yung ibang mga ni Mama dito, mga soft drinks and yellow, ay nakalagay sa ref natin dahil nagtitinda na rin siya ng mga soft drinks, alak, yellow, sigarilyo, lahat ng mga kailangan niyo sa bahay niyo, ay dito na matatagpuan sa bahay or sa tindahan ni Mama Vicky. Sasabihin ko sana Aling Vicky. So, what are you feeling right now? Siyempre, masaya ako. Magpasalamat ako sa Lord. Tapos sa inyong dalawa. Ay, yak na naman ako! Why are you crying? Sa tuwa, Ayan. Kasi before, di ba, yung doon, hirap ka doon, init pa. init. Nagtiis lang ako. Tapos, gidimulis. Ano namang lesson yung natutunan mo doon sa dating store mo na dinimolish? Siyempre, marami. Kaya lang, parang mas magandang space doon kasi siya, highway talaga. Tsaka ito parang parang delicacy store, di ba? Parang bodega kasi ito dati. No? Doon pag daan mo, kitang-kita talaga. Tapos crossing siya na crossing. Yan na demolish na. Demolish na, wala na, bulldozer na, Doon sa nga yung binili mo, di ba? Sinabi na namin na wag mong bilhin pero napumilit ka talagang bilhin. So, ano yung lesson doon? Siyempre, bago ko yung binili, kinausap ko muna yung president. Sabi niya, 2 years para mabawi ko pa daw yun. Pero wala, 2 months pa lang, wala na, demolish na. Correct. So, ayun yung isa sa nagpo-push kasi kay Mama Vicky na bilhin. Also, siyempre sa part namin is hindi kami pumayag. So, ayun, medyo nakakaloko lang kasi siyempre nagtiwala si Mama na yung mismong president na dito sa amin yung nagsabi na 2 years pa daw magagalaw yung mismong space na yon, makakabawi pa siya. Kaya, yun, nagbayad na agad si Mama Vicky doon mismo sa may-ari nung tindahan. Pero ayun nga, so yan, sa lahat na lang ng pang general na lang to mga sis, lahat na may mga posisyon, ayan, wag na lang tayong take advantage. Ayan, syempre, yung pera na yun is talaga ni Mama, pinaghirapan talaga niya. And ayun, na pa lang, 2 months pa lang yung nabibili, ina-demolish na. Pero pagkakaalam niya is 2 years pa. Kaya yun nga, napapush siyang bilhin. Pero wala na tayong magagawa. Nangyari na yun,
natin alam kung anong plano nila doon sa pwesto na yon, kung may mga connivance ba nangyayari and everything. Pero si Lord na lang talaga ang bahala sa lahat, and inisip na lang natin or isipin na lang natin na everything happens for a reason, kaya nangyari yon para matuto ka na hindi ganun agad-agad magbayad, bumili ng property na wala namang pinangahawakan. And ayun, basta kapag pinaghirapan ng pera, wag tayo basta-basta magganon. Kung meron man tayo pambili, meron tayong kakayahan bilhin yun, hindi agad-agad. So kailangan pinag-iisipan ng 101% and magpatuloy na lang tayo sa buhay. And ayun, maganda naman yung tindahan mo ngayon, and kahit papano, oh wow, makatulog ka na, lamig na. Marami nga nag-comment na may mili. Ay, maganda yung tindahan mo kasi doon ang init-init dito, hindi naman init. Correct. Kasi ano to siya, pader or ano yan siya, bato. Kaya medyo malamig siya, and yung kanyang electric fan dyan. Pero hindi pa ito yung pinaka-final mga seswang kasi magkakaroon pa siya ng grand opening. Grand opening. Yung And yung opening talaga, yun? Supermarket. Tapos yung mga tetanus mo, itatapon na natin yan, ha? Wag mo na ikip yan. Magdumi lang yan. Maganda na. Ipakilo natin, plastic yan. Ipakilo daw kasi plastic. So ayun nga, 'di ba, ngayon is nag-uulan-ulan, komportable na si Mama Vicky dito kahit na bumagyo pa yan, kasi sure na siyang maganda yung space niya dito, hindi na siya maaanggihan kasi nalagyan na ng dito ng yero. Kaya ayun, kahit na alam mo yun, ganyan-ganyan na lang si Mama Vicky, higa na lang siya dito. Hindi ka rin makahiga kayo. Pabili. Mayroon ka ng ganito, ganyan. Di ba yan naman ang gusto mo? Ayos lang. Oo, yun naman yung gusto niya kasi talagang sobrang love talaga ni Mama Vicky yung pagtitinda, kaya hindi niya talaga maiwan-iwan. Pinaglalaban niya talaga kahit sobrang daming problema ang pagsubok na lumaban sa kanya. Hindi pa rin siya tumitigil dito sa pagtitinda. And ayan, sa mga nagtatanong, ayun, dahil dami nagtatanong kung saan daw lumipat si Mama Vicky. Actually, tawid lang mismo ng kanyang pwesto. So, ayun yung pwesto niya mismo. Ayan, yung binobulldozer na mga sis, maliwanag na. And tatawid lang kayo dito. Ayan, basta makita nyo tong poste na to. Ayan, unang poste. Tapos, eto na ang kanyang tindahan. Basta mayroon pa kami ilalagay dyan para madaling matuntunto ng mga pulis. Charot. Hindi, maglalagay kami dyan ng Mama Vicky para alam na dito siya lumipat. And yung mga parcel natin hindi mawala. Yun na wala, nandyan lang yun. Asan yung iba parcel ko? So ayun, meron ditong aso. Ala, sinusundan ka. Dito ka lang, Chucho. Dito ka lang. Oy, alaga daw to ni Papa. Pero may-ari na. So pinupuntahan niya dito si Papa. Siguro gusto niyang pagkain. So pinukuha ko si Mama doon ng kanin tapos ulam. Oy. Kawawa. Asa ng amo mo talaga? Diyan ka lang, ha, bibigyan ka ng pagkain. Dito lang, Chu. Dito lang. Diyan lang. Alam mo, pumasok na. Diyan lang. Kakain ikaw. Huwag ka umalis, ha. Diyan ka lang. Wow. Diyan lang, ma. Diyan muna. Huwag muna sa labas. Yan. Ulo, gutom nga siya. May nag-alaga yun. Asan yung may-ari niya? Sige lang, kain na. Wow, sarap. Ay mga nakis, ito na yung pwesto ko. In-display ko na, ito na, masaya na ako dahil komportable na ako. Hindi katulad doon na parang kinakabahan ako pag iwanan ko eh. Ay dito, pwede na kasi may gate na, pwede ko na isara, close. Tapos dito rin, pinataasan na namin yung semento kasi pag umuulan, bumabaha, maakyat tong tubig. Ngayon, hindi na ako natatakot pag umuulan kasi yung mga halaman ko doon, dinala ko dito, tapon ko na yan kasi namatayan sa init eh. Palitan ko na, lupa lang kailangan ko dyan. Tapos yung bubong, pinalitan na lang kasi, hindi pinalitan, sinapawan nila parang hindi na mabasa kasi tumutulo dati. Lagyan lang extension. Tapos may solar na ako, kaya lang cute yung solar ko, liit. Hindi, parang yun ay magdamag ko.
Pero hindi yata yan siya, maliwanag, hindi ko pa nasubukan. Tingnan natin mamaya. Ganito yung style ng ko. Kasi ito, gate, papunta sa bodega, yung mga bodegero maglagay ng mga stocks. At least, hindi ako madisturbo o papasok dito. May customer na ako. Halika, Jeng. Ang customer ko, bata. Hala, nainitan na, Jeng. Jeng, nainitan. Yun na, bumili ko araw-araw yung pambili yung bata na yan. Pag bumili ni mama niya ng sabon, mga shampoo, ayaw niya tanggapin. Pero pag mga candy, gano'n agad ang kamay. Happy na ako. Pwede na ako makaiglip. Lang, hindi ka talaga makaiglip kasi ganito yan. Maya-maya, pabili. Pabili po. Mayroon na naman. Pabarya po. Pabarya, walang barya. So yun mga seswang, ito na yung bagong pwesto ni Mama Vicky. Ayan, hindi na siya malulungkot, malulumbay doon sa kanyang dinimolish na pwesto na tindahan na binili niya. And ayan, ito na yung kapalit nyon. Ayan, magandang pwesto, komportable na siya. And hindi na siya mamumroblema kapag matutulog siya. Tapos kapag malakas ang ulan, kasi meron na siyang bubong sa labas. And ito, matitibay na to kasi bagong gawa. Marami na siyang pwedeng paglagyan. Mga nakis, pagsamantala lang to, hindi to talaga ang arrangement nito. Ginaganito ko lang kasi parang malagyan lahat na Para walang space. Parang walang space. Pero pag mayroon na akong stock, kumpleto na ako, arrange na ito. Tulad ng bigas, mga soft drinks. Mayroon mga soft drinks ngayon pero kulang pa rin. Mga sabon, kulang pa rin. Kaya polvo, magkaroon na rin ako ng mga lotion, rubbing alcohol, mga ganun. Correct. Marami pa siyang gagawin or bibiling mga stocks para hindi na lumayo yung mga taga dito sa amin. Meron din siya ditong mga lalagyan ng gamot. Ayun, dahil magtitinda din siya ng mga gamot. And ayun, sobrang dami pa niyang mga bibilhin. Pero ngayon is, ang ginagawa niya is nisettle niya muna yung ibang mga stocks. Ayun, nilalabas niya kasi 'di ba pinasok niya to. And ilang araw ka din hindi nagtinda? Ilang araw kasi, Siyempre doon, nag-iba kami, mga 2 araw kalahati doon. Tapos paglipat na, ito, ginagawa na. Mag-display sana ako, kaya lang, paano ka maka-display? Nagpokpok, nagpintora, may nag-welding, Pag may pintura dito sa taas, okay lang. Pero dito sa may mga gate, hindi pwede kasi minsan makahawak sila, pabili, nakahawak pala, akala nila tuyo, basa na. Itim pa naman yung pintura ng gate, wala, nasa kamay nila. So ilang araw din kang walang kita at benta? 3 araw walang kita, walang benta. Diyos ko, paano na yan? Pero ngayon is bumabawi siya ayun dahil na pwede na siya makapag-display ng kanyang mga paninda and nag-aayos na din siya kung ano pa yung ibang mga kulang niya na bibilhin and yung mga ibang binili ko din na mga organizer dito is hindi pa dumadating. So waiting na lang kami doon mga sis para pag bumili siya ng bagong stocks maisalansan na namin lahat ng mga paninda niya dito. So ayun lang mga seswang and dito na nga natin i-end ang ating video and if you like this video don't forget to like and share and comment down below kung ano pang gusto niyo maging next video natin and don't forget to subscribe my YouTube channel Jessica Absalon and see you guys in our next video. Bye!